Hi guys, mahirap daw pala ikabit itong domino switch. Pero wala man akong magawa sa buhay kaya gusto kong mahirapan. Sabi nga nito ni Sir, ay demonyo daw tong domino switch. Sabi naman ni Sir na isa ay bangungot daw ito. At sakit pa daw sa ulo. Ang pagkakabitan ko ay force. Pag may force ka daw dito sa Taiwan, malaki daw posibilidad na maging babaero ka. Kasi headlight pa lang nangingindat na. Joke lang, ay baka magalit yung naka-force tapos walang jowa. Dalawang bombilya yung headlight niya. Salitan, mag-iilaw yung high and low. Hindi ko nga lang mapakita dyan sa video kasi naponde man din yung isang bombilya bago dinala sa akin. So ito na nga, mag-umpisa na ako maghimay ng mga wirings nitong domino switch. Sinet ko sa continuity itong aking tester yung may magtutut. Merong wiring diagram na makikita natin sa online, no? Pero hindi ako dyan nagbase. Gusto ko mga discover ng sarili ko itong wiring diagram ng switch na to. At ito na nga, na-discover ko na nga. Yung tinuro-turo ko na terminals dyan, yung first na dalawa, sa busina yan. Tapos yung tatlo na magkasunod, sa signal light yan. Tapos yung dalawa na last ay sa start button. Itong hinawakan ko na switch, ayan yung stacks na switch. Makailang retake na ako, ang hirap mag-pronounce sa may S. Dito tayo magbabase sa gawin natin doon sa domino, no? Kasi yung sakit na pinagkunan sa original na switch, doon din natin i-connecta itong ating domino switch para malinis. So first of all, kailangan nating malaman yung color coding ng wire pagkakabitan natin ng domino switch. Itong ay, ang yellow ay high. Ang green ay low. Ito supply ng passing. Kahit dinandar yung motor, pag naka-on yung susi, iilaw yung passing. Pag pipindutin itong passing. Ganun Sa passing lang yung galing sa ignition, guys. Kasi yung headlight ng force, hindi na ilaw yan pag hindi naka-under yung makina. Ibig sabihin, hindi battery drive yung kanyang headlight. Nagsindi na nga ako ng aking soldering, no? Kasi isusolda ko na tong relay. Gagamit ako ng relay nito, guys. Kasi yung mga wire ng domino switch, maliliit. Para hindi masyadong mabigat sa switch yung headlight. Kaya gagamitan ko ng relay talaga. Isa sa high at isa sa low. So yung relay na gamit ko, sa Shopee ko lang din nabili yan. So sa pag-wiring ng relay, yung dalawang 30, ipagdikit na natin yan. Kasi padlaganan natin ng wire papuntang battery, tapos lagyan natin ng fuse. Para safe. Tapos yung dalawang 85 din, ipagdikit na din, tapos iba-de ground natin. Tapos yung isang 86 ko, connecta yan doon sa domino switch, no? Na para sa high. At yung isang 86 naman ay para sa low. Tapos yung isang 87, papunta yan doon. Ay papunta na yan doon sa ilaw. Isa sa high, isa sa low. Iwan ko na lang talaga, guys, kung naintindihan nyo ako. May mga bagay talaga na ang hirap i-explain. Tulad ng plywood, pero hindi nalipad. So ito na yung ating relay. Kakabitan ko din to ng charging port. Ako yung pumili ng charging port nito. At sa Shopee ko lang din nabili. Pinagkakalas ko na nga itong domino switch ko kasi ayaw, nag-stack up man. Nabasa kasi to sa ulan ng bagyo. Wala naman sana akong balak na ikakabit pa to. Kaso tropa man yung nakiusap. Ito ko nga napag-alaman na itong switch na to, kahit mabasa to siya, ang tanging nangangalawang dito ay yung bulitas. At itong spring na maliliit. Kaya inis-is ko sa liha yung bulitas nito para mawala yung kalawang. Tapos nilagyan ko ng grasa pag sa uli ko. Itong mga terminal sa loob at yung connector dyan, hindi nangangalawang yan. ang pangit dito kasi yung sa busina, ito siya. Connected dito sa busina. Hindi dapat kasi yung sa force ay negative trigger man yun. So ito siya ang supply ng ang supply ng signal light dito kumukuha sa busina to, itong dalawang wire. So hiniwalay ko siya. Ito yung supply papunta sa left and sa right na signal light. Tapos ito yung sa electric start. Yan. Kaya pala ang daming nagagalit sa domino switch na to. Hindi maaari na hindi mo himay-himayin yung mga wire nito. Tapos sa dami ng mga wire niya, malilibog ka talaga. Basta kung force yung pagkakabitan, ihiwala yung red block. Kasi magkaiba yung trigger ng signal light at busina. Sa domino switch kasi, pinagdugtong yung mga wire na yung red block na yan. Pag di mo yan nabantayan, tapos magkabit ka doon, magiging pangalawa talaga tayo kasi kabit tayo. Joke lang, mamumundi talaga ng fuse yun pag hindi mo yan paghiwalayin. Or worse, kung walang fuse, baka itong switch na to magiging dahilan kung bakit masunog yung buong motor mo. At kung malas-malasin pa tayo, ay masali pa tayo sa sunog. Bumili pala ako ng mga ganito, mga iwan ko anong tawag sa mga maliliit na yan. Kasi pabaguhin mo natin yung sakit ng switch na to. Kasi pagkabit natin dun sa motor ay bawal nga tayo maging kabit kasi maging pangalawa lang tayo pag maging kabit tayo. Tandaan natin, guys, lagi nating piliin maging priority. Pero kung hindi talaga tayo maging priority ngayon, aantayin natin maging 60 tayo para maging priority na tayo kasi senior na tayo niyan. Kadalagay ko ng ganyan ay sinusolda ko pala para matibay. Pinaglalagyan ko ng tape tapos nilagyan ko ng mga pangalan kung saan yan papunta. Ito pala yung color coding na na-discover ko sa switch na to. Sinulat ko talaga sa aking mahiwagang notebook. Yung hazard na white orange. Yung isang wire niyan, ikonekta ko doon sa high. Tapos yung isa naman ay para doon sa ignition. Yung pag-on ng susi, magkakaroon ng supply na 12 volts. Para yung passing tulad pa rin ng stock na switch. Kahit patay yung makina, basta naka-on yung susi, iilaw siya pag pipindutin. Sa ginawa ko, yung orange, sa blue. Yung mga color coding ko pala dito, guys, ay maaaring iba na. Kasi may wire dyan na pinutol ko tapos sinugtugan ko na ibang kulay. Kasi yun lang man yung available. Pero basta pag ako yung titingin dyan, naintindihan ko yung mga wirings ko. Binalot ko na tong mga wire, no? Proceed tayo sa next step.
Bumili nga pala ako nito ng diodes. Kasi kung walang diodes, hindi gagana yung hazard nito. Dalawang wire lang kasi yung para sa hazard nito. So ano nga pala yung diodes? Yung diodes ay one-way current yan siya. Hindi ko na masyadong ma-explain guys no kasi hindi talaga ako kuryentician. Naintindihan ko lang yung function ng diodes. Kaka-wirings ko kasi mahilig din talaga ako sa wirings at sa mga kalikot-kalikot sa makina. Kaya kahit hindi tayo expert, nakakaintindi lang tayo ng konti. Itong dalawang diodes na pinagdikit ko ay para ito sa hazard. Yung wire kasi ng hazard ng domino switch ay dalawa lang. Hindi natin yan mapagana kung hindi tayo gagamit ng diodes. Pwede sigurong mapagana pero maglagay ka ng ibang ilaw dyan para gawin mong hazard. Itong ginawa ko ay yung mga signal light niya mismo yung gawin kong hazard. Kinonekta ko yung mga diodes sa isang wire ng hazard. Tapos yung mga tumoy ng diodes ay kuninekta ko naman doon sa wire ng switch ng mga signal light sa left and sa right. So ayan na sila. Siyempre babalutan natin no. Testing tayo, no? So, hindi pa tapos, pero testing muna natin bago natin poston. So, ito, signal sa left. So, may ilaw yung left. Right naman. May ilaw yung right. Tapos, yun sa dashboard. Tapos, off. Tapos, hazard. Tek. Ilaw apat. So, tama yung ating... So tama yung ating pachamba na lagay ng diodes. So pag sa first natin ikabit itong domino switch, may isa pa tayo na lagyan ng diodes. Yung galing sa high papunta sa low. Para pag switch on ng low, isang bombilya muna yung iilaw yung sa low. Pero pag switch on ng high, hindi na kailangan mamatay yung low. Mananatili yung low. Bali sa high beam, dalawang bombilya yung iilaw. So guys, tapos na tayo dun sa switch ng mga ilaw-ilaw, no? Hindi ko nga lang alam kung naintindihan nyo yung aking mga paliwanag dun. Pero dito na naman tayo sa connection ng ating engine stop. Kasi yung domino switch kasi may engine stop. Dapat paganahin talaga natin tong lahat. Ang connection ng engine stop sa mga FI na motor, no? Doon tayo mag-cut sa hindi siya mag-check engine. Ibig sabihin, hindi madidetect ng ECU. Doon tayo mag-cut sa supply papunta sa ECU. Tinanggal ko yung socket ng ECU. Tapos sinistiran ko sa aking mahiwagang tester. Hinanap ko kung saan yung supply ng 12 volts pagka-on ng susi. Tapos sa pag-alaman ko sa aking mahiwagang tester na ang daming pupula pag-on ng susi. Kaya hindi pwede dyan ako mag-cut ng para sa aking engine stop. By the way, itong tester ko na to na gamit ko ay gawa to ng aking kaibigan, no? Automatic to siya. Pag maturo mo yung positive, automatic iilaw yung pula. Maganda ito siya pang troubleshooting. Tapos yung magsubay-subay ka ba ng mga linya-linya. By the way, kung gusto nyong bumili nito, i-message nyo lang yung aking kaibigan na si Sam, no? Sa kanyang personal FB account. Wala kayong makahanap na ganito na tester sa Shopee. Itong kaibigan ko na to yung master talaga sa mga wirings, no? Pag nalilito ako sa aking pag-wirings, sa kanya ako tumatawag at nagpapaturo. Decisionan ko na dito ako mag-cut sa supply ng ignition dyan kasi naka-on yung susi. Walang check engine, ha? Walang check engine. Walang check engine. Gumagana yung mga busina. Oh, signal light, gumagana. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Doon ako kasi yung fuse na yun yung supply papunta doon sa ECU. Maglalagay ako ng separate na fuse para safety. So sa mga nagbabalak pala nito guys, ingatan nyo talaga kasi maaaring ikakasunog ng ating ECU itong ating gagawin. So ito na yung kahimtang ng ating mga wirings dyan. Nandyan na din yung relay. Yung sinusolda ko, wire yan papunta doon sa battery, no? Para supply sa ating relay. Relay yan ng ating headlight pala. Yung park light ng Porsche. Yung kulay blue dyan. Yung socket papuntang mga headlight na. Ay putulin natin yan at ikonekta natin dyan sa ating low na relay. So without further ado, yun na, tapos ko na talaga ang aking ginawa. Nandyan na lahat ng socket. Yung start button pala ng ating domino switch ay kinonekta ko dun sa stock na start button din. Ito na at isasauli ko na tong cover niya, no? At mag-testing na tayo. Kita nyo guys, hindi umilaw yung kanyang park light. Kasi pundi pala. Kaya pinalitan ko na yan. Minonitor ko yung kanyang charging, no? So pag nakailaw yung high at low, sabay silang dalawang bombilya. Ang reading ay 13.9. Pag patay naman lahat ng ilaw, ay babalik siya sa 14.2. So all goods tayo dyan. Yung trigger pala ng sa aking headlight ay same pa din sa stock. Hindi ko siya ginawang battery drive. Ibig sabihin, pag na-under lang gagana ang ating mga headlight. So maganda talaga sa force pag pagsabayin yung high and low. Bali dalawang bombilya yung iilaw. Kasi ganito kaliwanag iyon. Kahit di ka na gumamit ng driving lights. Kasi maliwanag naman kahit paano pagsabayin silang dalawa. Matagal kong tinesting to paulit-ulit. Ito ako mga ginawa na wirings, no? At naghanda na din ako ng pag-abono. Baka sakali biglang uusok tong buong motor. Kulang yung isang buwang sahod ko nito. Pero tingin ko okay naman. Kaya winashing ko na to siya. Bawat motor pala na inaayos-ayos ko dito guys. Ay gusto ko makita yung beauty niya. Kaya winawashing ko talaga bago ko ibibigay sa may-ari. Pero pag sa motor ko minsan lang talaga ako magwashing. Tungkol naman sa labor nito, no? Ang daming nagtatalo sa labor nitong domino switch pag magpakabit sa Pilipinas. Pero dito sa akin donation lang talaga yan. Ang pinabayaran ko nito
nito kay kuya ay yung charger na binili ko at yung relay at yung fuse at yung mga wirings na naikabit ko. Yun lang. Para kasi sa akin guys, gusto ko munang maging expert. Yung as in wala akong doubt sa sarili ko kung marunong ba talaga ako sa mga gawain na to. Bago siguro ako maningil ng mga labor. Sa ngayon wala pa eh. Pero kahit walang labor tong ginagawa ko, handa naman ako mag-abono kung sakali masira ko to. So, naka-engine stop siya. Pag ganon, aandar na. Walang check engine, ibig sabihin goods yung pagka-install natin ng engine stop. So, paanda rin. Patayin. Ito tayo sa... Ito ang supply ng passing ay ano to, galing ng ignition. Kahit hindi umaandar, iilaw siya. Tsaka 2 bombilya yan. Hindi lang isa. Tsaka, itong ilaw na to, itong headlight, aandar lang pag naka-andar yung makina. So, gaya nito. Low, 1 bombilya. Tapos yung high niya, 2 bombilya na. Signal light. Yan. Left and right. Tapos yung hazard, nagana din. Tapos, ang supply ng hazard ay kahit hindi umaandar yung motor, mag-hazard siya. So, meron. So, 2 yung pindutan niya ng electric start. Try natin yung isa. Kasi yung stock na pindutan ay hindi ko siya kinuha. Tapos, yan. Since okay na, pinakuha ko na kina kuya tong motor nila. Oh, low, tapos high. At tinuruan ko na din sila sa switch. Ano re? Ayan sila 2. Basta ito, lagi nakaganon. Nako guys, wala pang 1 week, may back job ako. Ayaw doon umilaw yung right na signal light. Kaya pinabalik ko si kuya no at inayos kong muli. Ang pangit lang ng domino switch no kasi mabababa yung kanyang mga wire, nababanat pag lumiko. Kaya dinugtuhan ko yung sa may sakit banda. Sige, paandarin mo. Gigi. Ilaw. Gi. Busina. Oh. Ilaw. Ay, puti. Tapos, hindi, yung headlight. Hay, alo muna. Hay, man yan. Oh. Ano man to si kuya, oy, nasabi ko na ilaw, busina man yung pipindutin. Kawawa to si kuya, kakaot sa trabaho, bumalik lang dito para talaga sa signal light na ayaw gumana. Naging okay na no, pero wala pang 3 days, ayaw na naman daw gumana yung signal light sa kanan. Kaya pinabalik ko na naman si kuya, oy. Yun pala, sa loob na pala ng aking binalot na mga wire, na putol pala yung galing doon sa diode. Ngayon sinolda kong muli, sinigurado ko na talaga na hindi na siya babalik. So yun lang guys, oy. Lagi nating tandaan guys, gaano man kahirap. Kaya natin yan, basta mahaba lang ating pasensya. Yun lang guys, oy, ang haba na itong ng kwento ko na to. Pero sana may natutunan kayo nito. Thank you for watching.